Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta po kayo? Pag-usapan natin ngayon, itong sinabi ni Harry Roque. Kasi sabi po ni Atty. Roque, si Digong daw po, parang si Nelson Mandela. Kung ano-ano na lang po ang naiisip niya, no? Naiisip ni Harry Roqueng idaldal para lang mapagtakpan yung mga kasalanan niya. Hindi pag-usapan yung kaso niyang qualified trafficking. Pare-parehas yung strategy po. Nililihis sa totoong issue. Si Sara Duterte, ganun din po. Pati yung katatapos na eleksyon, pinagdudahan kasi daw dapat panalo yung tatlo pa na mga kandidato ng PDP laban sa pagkasenador. Para mapagtakpan yung kaso ng impeachment case laban sa kanya. Ito naman po si Harry Roque para pagtakpan man niya yung qualified human trafficking kung saan wanted na siya rito. Kung ano-anong pinagdadaldal. Yan sabi niya, like Tata, Harry Roque likens Rodrigo Duterte to peace icon Nelson Mandela. Napakalayo po ng pagkatao ni Nelson Mandela kay Digong. Si Nelson Mandela, peace icon. Si Digong po, EGK icon. Ano ba? Nobel Peace Prize winner si Nelson Mandela. Si Digong po, winner ng kasong Crimes Against Humanity. Inaward ng mga victims sa kanya. Kaya sa nakakulong sa ICC. Pagkatapos, nag-apply ng interim release. Kukontrain daw ng mga ng pamilya ng mga biktima ni Digong. Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan itong aligasyon. Aligasyon talaga niya, Mr. Maravillas. Itong statement na lang na hindi man po kapanipaniwala kasi contrast sila. Si Mandela po, revolusyonaryo. Pinaglalaban mga kababayan ipinaglaban niya yung racial discrimination laban sa mga blacks na tulad niya. Di ba? Si Digong, ano yung pinakipaglaban niya? Pinakipaglaban niya yung sarili man lang niya. Di ba? Hanggang ngayon, yun ang pinakikipaglaban ni Digong. Kasi hinahabol siya ng mga pamilya nitong mga biktima ng crimes against humanity niya na kaso because of the EGK na nangyari sa war on drugs. So, laking pagkakaiba po ng dalawa. Kung ano-ano na lang ang naiisip na idaldal ni Harry Roque. Sabi dito sa balita ng abogado pala, .com.ph. In his opinion piece posted on Saturday, former presidential spokesperson Harry Roque likened former President Rodrigo Duterte to Nelson Mandela, portraying him as a political martyr as he remains detained by the ICC. Kalukuhan mo. Anong political martyr? Hindi siya pinopolitika ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang politika sa pagkakaaresto niya. Yung kaso niya, hindi yung gobyerno yung nag-file sa kanya. Pribado na mga complainants ang nag-file. Walang kinalaman sa politika, kundi may kinalaman doon sa mga pagkakamali niya dahil sa kanyang policy na kill para doon sa mga alleged drug pushers, drug addicts na hindi man lang po pinagbigyan na ma-defend yung kanilang sarili in court without due process na tulad ng tinatamasa niya ngayon sa ICC. May due process. Huwag kami, Harry Roque, pilit mong pinipilipit ang katotohanan. Iniiba ninyo ang istorya. Tapos dinamay pa ninyo si Nelson Mandela. Nakakaya doon kay Nelson Mandela. Diba? Sa pamilya ni Nelson Mandela. Yan si Nelson Mandela mga kababayan. Matino yung pag-iisip nito. Pinaglalaban yung discrimination sa kanyang lahi. Isa siyang anti-apartheid activist and politician. Lumaban para tuldukan ang racial discrimination po sa kanilang bansa.
Isa siyang revolusyonaryo na kalintulad ng ating mga bayani dito sa Pilipinas, tulad ni Bonifacio. Nakulong siya hindi dahil pinagpapatay niya yung sarili niyang mga mamamayan. Nakulong siya sa pakikipaglaban sa gobyerno. Lumaban siya sa gobyerno kasi matindi yung racial discrimination sa mga blacks. Anti-apartheid nga na dapat tayo, lahat ng tao dapat binibigyan ng pantay-pantay na pagkilala, pagtrato. Yon ang ipinaglaban ni Nelson Mandela. Pero si Digong po nakulong, EJK po yung rason, crimes against humanity. Kaya napakalayo, walang comparison yung dalawa. Naintindihan mo, Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, in the Philippines niya, we have our own version of Tata. Former President Rodrigo Duterte, whom Filipinos fondly call Tatay Digong, sabi ni Roque. Kayo man lang yung tumatawag, yung mga DDS man lang yung tumatawag na Tatay Digong. Karamihan sa ating mga mamamayang Filipino, ang tawag sa kanya, Digong nyo. Digong nyo. Ako ang tawag ko sa kanya, Maudigs. Kasi gusto niyang gawing province ng China, yung Pilipinas. Kaya baliktad, si Nelson Mandela, isang aktivista, revolusyonaryo, fighting for racial discrimination ng apartheid government. Whereas si Digong, pinaglalaban niya yung China na pumasok at gawing province yung ating bansa. Diba, contrast talaga po yung personality ng dalawa. Sabi pa dito ni Harry Roque, he further compared the former president to other known icons such as local heroes under Andres Bonifacio and Antonio Luna. Si Andres Bonifacio po, wala man ini-JK yun. Nakipaglaban yun. Kontra sa mga mananako. Ganon din si Antonio Luna. Pero si Digong po, hindi man niya pinaglaban yung Pilipinas laban sa foreign power tulad ng China. Yung mananako po, binarkada pa niya. Di ba po? Yan ang katotohanan niya. At yung pinatay mga kababayan ni Digong sa EJK, mga helpless Filipinos po, walang kalaban-laban. Sinulsulan pa naman laban para ma-justify po yung pagpatay. Kaya siya may crimes against humanity. O ngayon, kung hindi siya guilty, patunayan niya sa harap ng hukuman sa ICC. Ganun po dapat. Pero ngayon may efforts para sa interim release niya. Yun daw yung mga nilalakad ng mga anak ni Digong. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung kwento dito. Sabi pa ni Harry Roque, the illegal arrest of PRRD now elevated him to the pantheon of heroes and legends in the likes of Andres Bonifacio and Antonio Luna. Paano naging illegal po? May authority na po ba? May korte na nagsabing illegal yung pagka-aresto? May warrant of arrest po issued by the ICC. Yung Korte Suprema hindi pa man nagsasalita kung illegal yung nangyari. Kayo man lang po ang nagsasabing illegal. Anong authority po ninyo para sabing illegal, tapos kidnapping pa? Saan ka nakakita kidnapping na may warrant of arrest na issued, binasahan pa ng Miranda rights? Kaya walang maniwala sa inyo. Kayo lang ang naniniwala sa kasinungalingan ninyo. He also implied that Duterte's arrest is a betrayal given his past support for the Marcos family. Paano sinuport yung Marcos family? Kampanya pa lang, inaakusan na niya si President Bongbong Marcos, BBM noon, na weak leader. Inaakusahan na niya na bangag. Binigyan pa niya ng kalaban. Pinakandidato si Bongo, si Bato de la Rosa. So mali na sinuport yung Marcos family. Siguro kung minimin mo po yung paglibing sa bangkay ng tatay, si Apo Lakay, may decision po yung husgado noon, yung Supreme Court. Obligado si Digong as president na i-allow yung burial kasi may decision yung husgado. Karapatan ng dating Pangulong malibing kasi siya dating sundalo. Sa kaamanos na po
walang dapat tanawin ng utang na loob yung Marcos family. Kasi natulungan din siya ng Marcos, ni Amy Marcos. Yung mga Marcos loyalist, ang siyang nagluklok sa kanya sa Palasyo Malacanang kaya siya naging Pangulo. So, tabla-tabla. Amanos na po. Walang Duterte na makikilala sa buong Pilipinas at uupo sa national positions kung hindi sinuport ng Marcos family. Ganun po kung ano-ano mga pinagdadaldal ni Harry Roque. Betrayal mo dyan. Kayo yung nagtraidor. Sino ba yung humiwalay sa unit team? Sino bang tumawag sa ating Pangulong Bongbong noon na adik? Hindi man kayo inaano, di ba? Inaway-away, pinagbantaan na tatanggalin. Kayo nagsimula ng gulo. O ngayon, biglang lumabas yung warrant to pare sa sa ICC, sinerve ng Interpol. Ang gusto ninyong mangyari, i-shield ng ating Pangulo, si Digong. Anong isi-shield ng ating Pangulo, si Digong? Na araw-araw, sabi nga ni Jerry Bahat at ni Anthony Tabirna, pwede naman niya talaga. Kaya lang, ikaw ba naman, araw-araw tatawagin kang bangag? Bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. May adik tayong presidente. Lahat ng masasama, pinagmumura ninyo. Yung ating Pangulo, asa pa kayo na hindi siya isurrender sa ICC o sa Interpol at diretso sa ICC. Kayo nagsimula ng gulo. Ikaw, bakit ka nagkakaso? Alam mo na yung ginawa mo. Lahat itong mga trouble na kinakaharap ninyo po, kayo man lang yung may gawa. That includes sa Digong, lalo na si Digong, at sa si Sara Duterte. Kaya tambagang patong-patong ang kaso ninyo. Lahat ito kagagawa ninyo. Tingnan ninyo, may rally na naman pala sila. The former spokes ended his message by calling on supporters to join the June 12 rally in The Hague, commemorating the 100th day of Duterte's detention and reiterating his narrative that Duterte is a victim of betrayal. Baliktad po, kayo yung mga hudas. Kayo yung mga traidor dito sa ating bansa. O ngayon, ito yung balita ngayon, mga kababayan. Yung pagta-travel daw, frequent travel ng mga ni Pulong at saka ni Sara abroad ay para lakarin yung interim release ni Digong sa ICC. O, ito yung balita ngayon. Solon links Duterte siblings frequent overseas trips to Rhodes ICC interim release. Sabi po ni Antonio Tino, representative-elect ng ACT Teachers Party List, kaduda-dudaan niya yung timing at circumstances sa mga pag-travel abroad ni Vice President Sara Duterte at sa ni Davao City Representative Pulong Duterte. It seems anya na ito yung rason behind VP Sara Duterte and Representative Paulo Duterte's frequent trips abroad. They are scouting and negotiating with countries to take custody of this massive human rights violator. Yung pattern niya is clear. While Duterte's legal team files for interim release, his family members are conducting clandestine missions to secure a host country. Malamang tama yung duda, mga kababayan ni Congressman Tino. Kasi yun naman talaga yung nangyari po. Ang sabi, may bansa na. Ayaw i-mention kung anong bansa. Secret daw. So nagpahayag ng pagkabahala si Tino, just like other progressive House members, and they urge the ICC pretrial chamber to carefully consider the security implications of granting interim release to Duterte. Sabi po ni Tino, the ICC must prioritize the safety and security of victims and witnesses over the convenience of the accused. So may punto mga kababayan si Tino. Pero sabi, kukontra nito ng pamilya ng mga biktima ng crimes against humanity ni Digong. Pati yung National Union of People's Lawyers, AUPL, may pit na kinontra po yung application citing victims' rights and risk to public safety. Sabi naman ng mga relatives ng drug war victims, Duterte's release could allow him to evade accountability or incite further harm. So minomonitor ngayon
ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs ni Digong itong mga developments tungkol sa application for interim release ng dating Pangulo. So babantayan natin ito mga kababayan sa mga susunod na araw kasi may mga pailalim na ginagawang aksyon ang pamilya ni Digong. Pero yung mga sinabi ni Harry Roque na katulad si Digong ni Mandela, malayong malayo po. Baka mas malapit si Digong kay Saddam. Pwede. Pero kay Nelson Mandela, malayo ang pagkatao. Mas malapit kay Saddam. Di ba pa, mga kababayan? Post your comments kung agree kayo sa ating analysis. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.